Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan po natin. Ang 8 taong gulang na si Toto ang naghahatid ng pagkain ng tatay niya sa bukid. Hindi na niya maalala kung kailan niya eksaktong nakita ang babae. Basta't nakatayo ito sa pampang ng ilog. Mukha namang pangkaraniwan lamang at nagtataglay ng kayumanghing balat. Mahaba naman ang itim na buhok na ito at ang kasuotan na parehong pareha din sa mga taga-nayon. Ang tanging kakaiba lamang ay may bitbit itong aso na may ulo ng leon. Nung una ay nahihiya si Totong na bumati rito sapagkat hindi sila magkakilala. Pero gustong gusto niya talagang laruin ang aso na may ulo ng leon. Minsan ay napalingon sa direksyon niya ang babae, kung kaya't nagbigay ng ngiti si Totong. Nagulat ang babae. Pero pagkatapos ng maiksing sandali, ay napangiti rin ito pabalik. Iyan ang unang pagkakataon na lumapit si Totong sa babae. Magandang araw po. Tiyang, ang ganda po ng aso ninyo. Siya si Umito, sabi ng babae, sa boses na parang nanggagaling sa balong malalim, misteryoso, pero malambing. Bakit naman po parang salyo ng ulo ng aso nyo? Usisa ni Totong. Tawa lamang ang isinagot ng babae. Hinayaan siya nito na makipaglaro sa aso na ito palagi kapag napapadaan si Totong, kaya nagkagaanan sila ng kalooban. Inimbita pa nga siya nito na pumunta sa bahay nito. Ang naaalala ni Toto ay sa ilog sila dumaan. Lumiko sa isang maliit na batis. Nagpaliko-liko hanggang sa marating nila ang isang dambuhalang kawayan. Doon sila sa butas, sa ugat ng kawayan, pumasok. Mababa lamang ito. Kasing taas ng babae. Medyo may kadiliman din ang papasok. Hanggang sa bumungad ang isang pinto at napanganga na lamang sa lula si Totong, sapagkat isang malaking palasyo ito ang kanilang pinasukan. Ang mga muebles ay mga gawa sa ginto. May malalaking kandelabra at mga pinta na mula pa sa mga sinaunang panahon. May mga kristal at wala siyang makitang lugar na mas gagarbo pa sa tirahan ng babae. Hindi niya maalala kung ilang beses siyang
nakabalik doon. Basta't ang naaalala niya ay ilang beses siyang nagkasakit. Kung kaya't pinatingnan siya ng pamilya niya sa albularyo. Doon nalaman na meron daw siyang kaibigan na isang engkantada. Tatlong albularyo ang gumamot kay Totong. Hanggang sa mawala na talaga sa kanyang paningin ang babaeng may alagang aso na may ulo ng leon. Hindi na niya ito muling nakita pa. Pero pagkasapit ng kanyang 12 taong gulang, una niyang nakita ang kanyang matalik na kaibigan na si Ami na nagkukwento mag-isa sa kamalig na paboritan lang paglaruan ng mga bata. Kwento ito ng kwento sa sarili na parabang baliw, kung kaya't natakot silang mga kalaro nito. Natakot din ang mga magulang ng bata, kung kaya't nagpatawag ang mga ito ng albularyo. At doon nakita na naeengkanto daw si Ami. At ang engkantadang gumagawa nito ay ang engkantadang may aso na may ulo ng leon. Pinagsisilosan daw ito ng engkantada. Mabuti na lamang at napagaling ito ng albularyo. At ang ipinagpapasalamat ni Totong ay hindi na rin nanggambala ang engkantada, dahil nang magbinata siya ay wala ng insidente na may nabaliw dahil sa engkantada. Iniwan ni Totong ang kanilang lugar upang magkolehiyo. Nakapag-asawa siya sa edad na 25. At doon na sila nanirahan sa may bayan ng babae. At doon sila bumuo ng pamilya. Tahimik naman ang kanilang pamumuhay hanggang sa nanganak sa 2nd pagkakataon nila ang kanyang misis. Ayaw nitong arugain ng anak at palaging nakatulala, kung kaya't dinala ito ni Totong sa doktor. Ang sabi ng doktor ay nagkaroon daw ng postpartum depression ang kanyang asawa. Binigyan ito ng gamot. Tang masama pa ay lalong lumala ang kalagayan ng kanyang asawa. Nagsimula na rin itong humagikik at magsalita kahit walang kausap. Bumabangon ito, pero hindi naman mapakali sa kalalakad sa loob ng kanilang bahay. Minsan naman ay lumabas ang kanyang asawa ng bahay. Mabuti na lamang at nakita ito ng kapatid. Kung hindi, baka masagasaan pa ng mga sasakyan. Kinutuban na si Totong, kung kaya't nagpatawag siya ng albularyo. Hindi niya sinabi ang kanyang hinala para makita kung sasakto ang sasabihin ng albularyo.
na mula sa lugar nito, sa bayan ng asawa. Si Mang Karyo ay gumagamit ng itlog upang manggamot. Biniyak nito ang isang itlog matapos mag-orasyon at doon tiningnan ang dahilan kung bakit nagkakaganon ang asawa ni Totong. Mayroong babae na nanggugulo sa inyong pagsasama. Ano po ang itsura niya, Mang Karyo? Tanong ni Totong. May kasama siyang aso. Paunang tugon ni Mang Karyo, at kahit hindi natapusin ng albularyo, ay alam na ni Totong ang sunod na sasabihin nito. May aso siyang may ulo ng leon. Biglang sambit ni Totong. Kilala ko po siya. Dati ko po siyang kalaro nung bata pa ako. Kwento ni Totong sa manggagamot. Palagi niya po akong sinusundan. May kinuha ka bang gamit na pagmamayari niya? Tanong ng albularyo. Napakunot ang noo ni Totong. Minsan kasi, kaya ka sinusundan, ay may gusto lamang siyang bawiin mula sa iyo. Sambit ng albularyo. Kung kaya't pinilit itong alalahanin ni Totong. Matagal na panahon na kasi yun. Kung kaya't halos wala na siyang maalala pa. Ang ginawa niya ay sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina na kung may maaalala ba itong kakaibang gamit na nadala niya sa kanilang bahay. At nang makausap niya ang kanyang ina, ay parang may naaalala raw ito. Parang may dala kang laruan na karosa. Hindi ko na nga lang makita kung nasaan na yun. Alam kong ikaw ang may dala-dala nun. Sambit ng ina ni Totong. At dahil nga hindi talaga matigil ang sitwasyon ng kanyang asawa, ay minabuti mo nang umuwi ni Totong sa kanila at tulungan ng kanyang ina na hanapin ng laruang karosa. Mabuti na lamang at kanila ring nahanap yun sa lumang aparador. Maliit lamang yun. Subalit, gawa ito sa ginto. Bitbit ang karosa, ay bumalik si Totong sa ilog kung saan niya unang nakita ang engkantada. Pinilit niyang alalahanin kung saan ang daan papunta sa bahay nito. Lakad lamang siya ng lakad. Hanggang sa makita niya ang maliit na butas sa ilalim ng isang pungpong ng kailalaking kawayan. Ang naaalala niya kasi na may kalakihan din ang butas na pinasukan niya dati. Paano naman sila makakapasok nun kung maliit yun? Ang butas kasi ay hanggang tuhod niya lamang. Pinasok ni Totong ang kanyang kamay at mukhang malalim na ang butas. At sinubukan niya pa itong gapangin. Lumuhod si Totong
at pinilit na makapasok sa butas. Habang daladala ang flashlight, ay kanyang natantong mahaba nga pala ang butas. Tuloy-tuloy lamang siya sa paggapang. Mabuti naman ay unti-unting lumalaki ang butas hanggang sa makatayo na siya. At hindi nagtagal ay narating niya ang pamilyar na pintuan. Kung minsan ay napapatanong din siya sa kanyang sarili kung totoo nga ba talagang may kakilala siya dati na engkantada na may alagang aso. Baka kasi panaginip lamang iyon, isang ilusyon ng kanyang kabataan. Pero heto siya, nakatayo mismo sa pintuan na minsan niyang napuntahan. O baka nga naman guni-guni lamang din ito na nangyayari sa kanya. Kumotok si Totong sa may pintuan. At hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan. Napatingin sa kanya ang nagbukas ng pintuan, ang engkantada. Samot-saring emosyon ang nakita ni Totong sa mata ng engkantada. Pagtataka, tuwa, takot. Pero nung binigyan niya ng isang malapad na ngiti, ay napangiti na rin ang engkantada. Kita mo naman, isa ka lamang musmus na pumunta rito noon. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mamang-mama ka na. Sambit ng engkantada. Habang karga-karga ang aso na may ulo ng leon. Sinabi ni Totong ang kanyang pakay na isauli ang gamit na hiniram. Inabot niya ito. Ang maliit na karosa. Napatingin ang engkantada sa laruan. Maraming salamat. Bigay kasi ng isang matalik kong kaibigan. Gusto sanang kitang kausapin para kuhanin itong karosa. Subalit, may inilagay na sumpa ang albularyo, kung kaya't di kita malapit-lapitan. Sinubukan ko na nga rin kausapin yung mga taong malalapit sa iyo. Subalit, hindi yata ako makatulong. At tila nababaliw sila. Ngayon niya naiintindihan ang engkantada. Gusto lamang palang magbawi ng kanyang pagmamayari. At hindi na rin nagtagal pa si Totong sa pamamahay ng engkantada. Nagpaalam na si Totong at nilisan ng ilog. Nang sumunod na araw, ay bumalik na agad siya ng Maynila dahil may trabaho pa siyang aasikasuhin. Nagpapasalamat din siya na maganda ang usapan na pinagsaluhan nila ng engkantada. Naniniwala siyang hindi na rin ito muling manggugulo pa. At bumalik na nga sa tamang katinoan ang asawa ni Totong.